Isang bulalakaw bumagsak sa likod ng isang bahay sa Camarines Norte. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng bato. Milyon din kaya ang halaga ng meteorite na nakita din na Ricardo? Sa palagay ko, aabot mga Abangan. Laman ng mga balita ang isang OFW sa Saudi Arabia na naging milyonaryo dahil sa meteorite na natagpuan sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. Hindi man nakapag-wish nang makita niya ang shooting star, dream come true naman daw ang pagbagsak nito. Nang ipasuri ay 100% meteorite daw ito at ang halaga ay umaabot di umano sa 11.6 million reals o mahigit sa 170 million pesos. Well, sana all! Parehong swerte rin kaya ang hatid ng meteorite na natagpuan sa likod ng bahay sa Camarines Norte? Yung biyanan ko ano sa likod ng bahay, may narinig siya na kumalabog. Malakas po yung pagsabog sa likod, yung impact niya. Kaya nagtaka siya kung ano yun, hinanap niya. Ang hinanap niya, nakita niya yung bato. Kaya dinala niya sa bahay, inuwi niya. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng bato. Hindi niya naman alam kung anong klase. Hindi niya alam kung may halaga. Binuhat ko muna pagdating ko. Tinignan ko yung itsura niya. Tapos minagnet ko siya. Na magnet naman. Nang sinunog ko, di siya gano'n nag-iinit. 6 na minuto ko sinunog. Napagdesisyon na nilang ipasuri ang bato sa isang meteorite enthusiast at collector sa Maynila. Kung ipagkakatiwala mo sa akin, bigyan mo ako ng fragments para magkandak ng isang density test at tinatawag nating mga physical test. Nagsimula ang interest ni Minandro sa meteorites nang siya ay maging OFW sa Saudi Arabia noong 2012. Nagtrabaho siya doon bilang mekaniko sa kanyang German-Arabic na amo na mismong kolektor ng mga meteorite. Makalipas ang 6 na taon, pumanaw ang amo ni Minandro at laking gulat niya nang malamang sa kanya pala ipinamana ang lahat ng meteorite collection nito. Umabot daw ang mga ito sa 63 pieces at tumitimbang ng 22 kilograms. Ano nga ba ang pagkakaiba ng meteoroids, meteors at meteorites? Ang mga piraso ng bato o metal na nanggaling mula sa formation ng planets at nag-orbit sa Sun ay tinatawag na meteoroids. Now, kapag pumasok na ito sa Earth's atmosphere at nag-burn up, tinatawag na itong meteors o shooting stars. May mga meteor na nagde-disintegrate sa atmosphere, pero may mga ilan din nakakapasok sa Earth's surface. At ang mga ito naman ay tinatawag na meteorites. Inuwi ni Minandro ang mga meteorites sa Pilipinas noong 2019 at mula noon ay mas pinag-aralan pa niya ang tungkol dito. Alam niyo ba na mahigit 60,000 meteorites na ang nakita sa Earth? At ang mga ito ay nahati sa 3 klase. Ang iron meteorite na almost completely made up of metal, ang stony iron meteorite na may nearly equal amount ng metal at silicate crystals, at ang stony meteorites, which mostly have silicate minerals, material mula sa pinagsamang silicon at oxygen. Ang largest meteorite na nakita sa Earth ay ang Hova meteorite. As in, Hova! May bigat itong 54,000 kilograms o 119,000 pounds. So sobrang laki at bigat nito, hindi na ito kailanman naialis sa lugar kung saan ito natagpuan. Ngayon, ay meron na siyang mahigit sa 100 meteorite fragments. Makikita naman sa National Museum of the Philippines ang isang meteorite specimen na nabuo billions of years ago. Natagpuan ang meteorite sa Oriental Mindoro 11 years ago. And just last July 8, formal itong ibinigay sa National Museum. Gumagamit si Minandro ng digital weighing scale para malaman ang mass ng bato at magnet naman para malaman kung may metallic iron properties ito.
Nang lapitan ni Ricardo si Menandro para i-check ang batong natagpuan ng kanyang biyanan sa likod bahay nito, ito ang naging evaluation ni Menandro. Positibo po siyang meteorite ayon po sa aking analysis na ginamit tulad po ng density test, then na physical test. Ayon kay Menandro, ang meteorite na nakuha ni Ricardo ay tinatawag na chondrite, isang uri ng stony meteorite. Nanggaling ang pangalan nito sa Greek word na chondrule, na ang ibig sabihin ay sand grains, dahil binubuo ito ng small grains ng sulfides at iron-nickel metal with droplets of silicate minerals. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga alam yung value kung magkano talaga. Ang halaga ng meteorite ay pwedeng magdepende sa class, mass, size at rarity nito. Nagulat ako sa aking nasaksiyan, sa ngayon matatawag pa natin itong unclassified. Pero pag ito na-classified at nabigyan ng sertipikado, sa palagay ko iaabot mga $100,000. As of now, wala pang capable laboratories dito sa Pilipinas na kaya mag-classify ng meteorites. Kaya kailangan itong ipadala abroad para matignan ng meteorite scientist or yung geologist na kayang tumingin ng bato na galing sa kalawakan. At kung ito man ay makumpirma na meteorite talaga ito, mag-undergo ito ng registration process sa Meteoritical Society kung saan ipapublish ito internationally yung pangalan ng nasabing meteorite at yung information kasama na ng classification nito. At in terms naman sa pricing, wala kasing standard price dyan yung mga collectors. Kaya ang tinitignan lang nila yung rarity, yung class ng meteorites, yung provenance kung kanino nang galing, at iba pang mga factors na special sa mga meteorite collectors.